Mabilis lang po. At may problema po mag-live doon sa aming Luminous page. So, request ko na lang po, paki-share na lang itong live na ito. Marami na naman pong ingay na naririnig tayo sa social media, pero gusto ko lang pong paalala na huwag tayong magpapadistract. Tuloy-tuloy pa rin ang katiwalian ng gobyernong ito. Marami lang talaga silang mga dinadagdag na distractions. Of course, malaking distraction noon yung sa impeachment. Pero the way I see it, after na-dismiss yung impeachment, after tinindigan sila ng Korte Suprema at sinabi na may violation ng due process doon sa ginawa ng House, yung tantrum, nagmumukhang nagtatantrums yung House. Nagre-threaten ng Korte Suprema, nagre-threaten kay VP Inday na itutuloy pa rin nila sa next year sa February 6 ang impeachment. And in the meantime, kailangan din natin bantayan yung Kongreso dahil na naman nila kukunin ang pondo para makapagpatakbo ng isa pang impeachment. Alam natin na hindi mura ang undertaking na ganito. Alam natin na it takes more than just sweet words and it takes much, much more than just their means of, kumbaga, just verbal means of persuasion. Gayon pa, tapos, in addition to that, meron pang ibang mga distraction sa atin. O sige, may paimbestiga ng flood control. Aba, akalain mo, papaimbestiga din ang House? Meron silang kanilang sariling investigasyon. And alam naman natin na pagdating sa ganon, ang mga makikita nilang may sala ay hindi naman sila. Nakikita rin naman natin na maraming may koneksyon sa mga kontratista pagdating dito sa flood control. Kamalasang palad rin naman po ni Congressman Terry Didon. Matapos niyang i-file yung resolution para imbestigahan daw ang Dolomite Beach, biglang may nanawagan na nga ng investigasyon dito sa flood control. At ngayon napagdidiinan ng pansin ang mga kontratista and consequently yung mga kongresista na rin. So paano sila magko-conduct ng investigations? My point is this. Nasa Hague pa rin si Presidente Duterte. Ang gobyernong ito hindi naman nagtitino in spite of what President Marcos is trying to show us, in spite of yung pagbabago ng kanyang retorika, in spite of the fact na mayroon siyang tinuturo na ng mga tiwali sa gobyerno, hindi siya makakatakas sa kanyang mga kasalanan. Ang kasalanan niya, bukod sa nagpabaya siya ng 3 taon, siya po mismo, huwag po nating kakalimutan, Office of the President po ang nagbayad ng eroplanong nagdala kay Presidente Duterte sa Hague. Huwag nating kakalimutan yon. It is this President na nagpadala kay PRD sa Hague nang walang due process, nang hindi umaayon sa batas ng Pilipinas, nang hindi kinikilala ang soberanya natin at ang independence natin. Huwag po nating kakalimutan yung mga mahahalagang bagay katulad niyan. Bukod pa dyan, hindi kami nagkukulang sa paalala nun sa mga hindi natupad na mga campaign promises. Yung mga matatamis na salita na mga sinasabi niya, 20 pesos na bigas, na ipinangako niya sa atin in spite of knowing na it is not possible to accomplish. So, hindi lang po budol na budol talaga tayo. Bukod pa dyan, yung sa nickel mining, bukod pa dyan, supply and logistics system, bukod pa dyan, yung pangako ng continuity, lahat yan hindi natupad, 3 taon na po ang nakakalipas. Sabi ni Fudge. Tapos sa recent speech niya pa, sinabi niya na yung mga senators daw gusto maging justices ng Supreme Court. That joke really fell flat, parang sinasabi niya na, paano yan? Ngayon na may Judiciary Reform Act or something like that, yung bagong batas tungkol sa hudikatura, gugustuhin na daw ng mga senador maging mga mahistrado ng Korte Suprema. Parang flat, kakaloka. Hindi na tumatalab. Ito yung problema kay PBBM, and it has always been his problem. Ang tingin niya kasi, kahit anong problema, basta magsalita siya ng marami, mag-press release, and in this instance, maghanap ng mayroong ibibintang, then makakalusot na siya. Pero hindi pa rin natin nakakalimutan, Office of the President nagbayad ng private jet na naghatid kay PRD sa Hague. Hanggang ngayon, hindi pa niya ine-explain yung mga ganyan. Hanggang ngayon, hindi niya ine-explain bakit walang nangyayari sa agrikultura. Bakit hindi nadadagdagan ng bagong mga trabaho? And kinonsinti niya. Ito yung pinakamalaking kasalanan niya. Alam niya na may mga anomalya. Alam niya may mga problema sa mga kontratista.
lalong-lalo na pagdating dyan sa flood control. Pumayag din siya dun sa mga maanumalyang AICs at kung anik-anik na klaseng ayuda. He just turned a blind eye to all of that corruption. Tapos ngayon, nagtuturo siya because he's fighting for his own survival. So, anong ibig sabihin yan? This is a person na he will junk his own people when his ship is sinking. So, this is a person na to save his own skin, lahat ng ibang tao, pag bibintangan niya, he will throw them under the bus. Sabi ni Michelle, nagpa-flood ka, malabo yung video ng live. Sorry po because this is a cellphone and ito po yung quality ng cellphone na ito. So wala na po talaga tayong magagawa tungkol sa video quality na to unless you're telling me na tumigil muna ako sa live kasi there's nothing I can do about the video quality right now. Sabi ni Riz, paalala rin ni Riz, hindi niya, oh my gosh, bakit na ganun? Sandali lang po ha, may nakalabit na naman ako at mayroong na-block. Pasensya na kay Riz. Na-block po si Riz, pakikausap ka, oh my gosh. Hindi sinasadya na na-block siya. I really don't know how to reverse a block dun sa sa YouTube. If anybody is friends with Riz, pakisabi, there is no intention to ban her or block her. Napindot lang talaga kasi nga, I was trying to fix the video of this one, hindi talaga maaayos na. Wala tayong magawa. Pakisabi nga, yun, may na-block. Yung Riz, R-I-Z. Kasi yung top. Andito. Sa YouTube siya. Can it be undone? I don't know how to undo it. Sabi ni Fudge, billions of confidential funds, tapos naghanap ng investigative journalists to do the work. Kasi he does not have the balls to name his people. He wants others to do it from him. Ay, totoo yan. So isa pa yan, wala na bang investigative journalists dito? Bakit daw tanong ng tanong? I mean, to be fair, totoo naman yan. Marami sa mga journalists, they want to get the answers from you. Pero ang tingin ko yan is that's just part of it. Kung talagang desidido sila to research on the on that or to do some investigative reporting, then they will do that on their own. Pero parang pinagalitan pa sila ng presidente. Ay, nako. So, again, kasi kaya ako pinapaalala lang po ito kasi marami na namang ingay sa social media and they can be distractions to us. Okay lang naman yan. I'm not telling you what to do or what to or who to follow, who to unfollow or anything like that. Walang ganyan. You follow your heart, kumbaga, and what you think is best for you. Ang importante po, let's not lose sight of the important things. Kaya nga po tayo, many of us exercise itong karapatan natin magsalita at magpahayag in order to call out the government so that it will do better. Yan po ay karapatan natin sa saligang batas. Ayon sa saligang batas, di ba, may karapatan tayo magsalita at magpahayag. At dahil dito, dito ay magagamit natin para paalala. Pinakamalaking sandata natin ito para protektahan ang ating mga karapatan at ipaalala ang gobyerno na sila ay nakaupo, ang mga representante natin ay nakaupo doon on our behalf. Ang mga ginagawa nila, ang mga desisyon na ginagawa nila, lahat yan ginagawa nila in our name. In our name. Pwede rin tayong humindi sa kanila. Sabi ni Benedict, our government now is just full of propaganda sa salitang kalye, mema lang. Thank you, attorney, for enlightening us every day on what's really happening in our country. Matalino kami. This is just a gentle reminder. So, nakikita ko kasi dami na naman kung ano-anong ingay na, sige, karapatan nga ng lahat ng mga tao magsalita, magpahayag. Pero merong mga importante na kailangan wag natin titigilan at wag tayong makakakalimot. This government has spent so much para linlangin tayo. This administration has been super pabaya pagdating sa kapakanan ng taong bayan. And, at some point, we cannot let them get away with it. If only, na ma-register natin yung inis natin, ma-register natin na alam natin that nililinlang lang nila tayo.
sinisingil natin siya sa campaign promises, magtuturo siya, hala, itong flood control, itong mga kontratistang to, may mga kasalanan to. I'm not saying that the investigation is wrong. He should have done that a long time ago, but pinabayaan niya yan. And I don't even trust this administration to be fair anymore. Sa tingin ninyo, huhulihin nila yung mga tao nila? Sa tingin ninyo, walang aandal dyan para protektahan yung mga taong mga kaliwat kanan kung makasingil sa kung makasingil sa taong bayan, di ba? Kung makagamit ng pondo ng bayan. Sabi ni Fudge, billions of confidential funds. Tapos, naghanap ng investigative journalists to do the work kasi he does not have the balls to name his people. He wants others to do it for him. And in all of this, sasabihin niya, ay hindi siya pabor daw sa impeachment. Pero again, ang weak ng leadership niya, he didn't even bother to try to stop the House. Or if he did, then ganun ba siya kahina? Hindi siya capable, hindi siya marunong gumamit ng power ng Office of the President for the common good. Alam niyang mali yung impeachment, alam niyang aksaya sa oras. Pero, ayan, hinahayaan pa rin niya. Tuloy-tuloy pa rin. At tingnan ninyo, hindi daw niyo ipipigilan ang tsa-tsa pagdating nga dito sa sa isang word, forthwith. Kakaloka itong mga to. Gusto nila mag-charter change para sa forthwith. Pero as if naman hindi natin alam na gagawa sila ng paraan para, di ba, para makatagal sila na nakaupo dyan. Sabi ni Ena, ang Pangulong mag-imbestiga. Ma'am, hindi natin pagkakatiwalaan yan. Although may mga agencies that are supposed to do that. May NBI, may ombudsman. Ang dami namang pwede, may law enforcers dyan, may PNP kung gusto nila para mag-imbestiga. May COA pa. Ang daming mga ahensya na maaari niyang gawing lead agency, meron siyang pwedeng italaga dyan, hindi niya ginagawa. Anong sasabihin niya? Wala na bang mga investigative journalists ngayon? So, may confidential funds siya. Pero isa pa yon, ba't hindi siya mag-explain? Bakit hinahayaan niya yung mga tao niya na mag-question kay VP Inday Sara pero hindi naman siya, hindi man lang siya nagvo-volunteer na, ito yung ginawa ko sa aking confidential funds. Sabi ni Guillermo, hanggat nasa one side siya, walang tao maniniwala sa kanya, banggain niya yung mga nasa paligid niya na gumamit ng maanomalya paggamit na budget. Sabi ni John, BBM already reported this flood control in his first SONA pero now lang kumilos. First SONA? Are you sure? Huh. So, once again, since this is just going to be a short live, ang dami-dami pong ingay ngayon. At maraming ingay na nakaka-distract. Pero huwag nating kakalimutan. Mayroong mga flood control na ganyan, pa-imbestiga na ganyan. Ano yun? The president is trying to look cute, trying to look like he's actually doing something. Huwag nating kakalimutan, nagpabaya siya. Pinabayaan niya ang Kongreso na palahurain yung ating budget 2024 and 2025. Tapos ngayon magmamalinis siya. Pinabayaan niya yung mga tao niya, nakasabwat ang mga kontratista na mag-drain ng pera ng bayan for nothing. Huwag nating kakalimutan. And most importantly, huwag rin natin kakalimutan, Office of the President ang nagbayad ng private plane na nagdala kay PRD sa Hague. So itong mga pagpapakyut niya na ganyan, wag po tayong magpapadala. Yung flood control na yan, hindi ko pinagkakatiwalaan that they're going to conduct a rational and a fair investigation. Tingin ko dyan, hahanapin lang yung mga mahihina dyan eh. Or they'll find a way to link it again to the Dutertes. Di ako naniniwala sa mga ganyan. Parang offer lang yan ng House, mag-iimbestiga din daw ang Quadcom. So pag tinatanong sila, paano kung mapunta sa inyo yung mga connection na yan? Titigil daw, sabi ni Terry Ridon. Titigil katulad ng resolution mo dun sa pagpapaimbestiga sa Dolomite Beach. Bukod pa dyan katawa. Sabi ni Congressman Sandro Marcos, paano namin iimbestiga ng sarili namin? So, ayan. Diba? Ngayon, nakikita natin, nag-aaway ang executive at ang legislative, parang ganun. Pero, ang totoo niyan, pag-untugin na lang natin yung dalawa kasi sa totoo lang pareho silang may kasalanan. Yun, pag nagtuturo ang executive sa legislative, hindi ibig sabihin na absuelto sila. Alam natin na may kasalanan ang legislative, alam natin yung kanilang mga ginawa kay Presidente Duterte at kay VP Inday Sara, at alam natin na tuloy-tuloy pa rin nila, hindi nila titigilan yung mga ganyan. Meron pa silang parinig na tutuloy nila yung impeachment. O di sige, game.
Di na nga kayo nag-succeed the first time, baka gusto ninyo ng round 2 na ganun din yung outcome. Sabi ni John, kasi lip service lang yung ayaw daw niya ng impeachment, pati nga yung investigation sa flood control, baka ang dulo niyan, atake kay PRD pa rin. Sabi ni Raymond, hindi po kaya ini-issue lang nila ang flood control ngayon para matakpan ang kapagpakan sa impeachment issue. Ano pa nga ba? Hindi lang impeachment, para ma-distract tayo, para sabihin natin na, ay finally may ginagawa si Presidente. Excuse me, ikaw ang nagpadala kay PRD sa Hague, hindi namin nakakalimutan yon. Ikaw ang nagpabaya kaya namihasa ang Kongreso. Yan. Ikaw ang nagpabaya kasi hindi mo kinaya na maging leader, hindi ka sinusunod. Hindi mo kinaya kontrolin ang korupsyon sa sarili mong sangay ng gobyerno. Wala na akong tiwala sa lahat ng moves nila, sabi ni Raymond, gawa ng mga malaking issue para matakpan ng isa. At bukod pa niyan, tuloy-tuloy at mukhang gusto rin nila kasi sabi ni BBM, di daw siya tututol sa konkon or sa sa pagbabago ng saligang batas. Natural, ayaw niyong tutulan yan kasi yan naman talaga yung agenda ninyo, pagpatagal sa pwesto, magpa-term extensions o gumawa ng paraan para kahit paano makakabalik pa rin kayo. Tumigil kayo dyan. Pag hindi nila pinabalik si PRD, pag hindi nila ginawa ng paraan, pag tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila sa prosecution ni PRD, alam natin for as long as they are doing that, they're never going to be fair with us, they are never going to be doing things in our interest. Ilang beses na naglabas ng impormasyon si Mayor Magalong tungkol dyan sa sa mga kadramahan na ginagawa nila sa budget at saka sa pagnanakaw nila dyan sa budget. May ginawa ba si Presidente noon? Wala. Inintay niya na ito na, nasa halfway through his term at wala siyang maipakita na kahit anong achievements o ngayon. Mayroon pa ba? Mayroon siya ngayon gano'n na imbestiga. Siguro baka mamili yan ng mga ano ba yan, yung iaalay sa bulkan. Kumbaga, meron siyang sacrificial lamb dyan. Sasabihin, sige, ikaw na lang, ikaw magpakulong ha. Nung sa gayon, pwede ko masabi na meron akong ginawa. Wag na. So, yun lang po yung mensahe ngayong gabing ito. Pasensya na po, na naman kasi may issues pa rin po yung live sa ating Facebook. Muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa mga live natin ngayon. Huwag po nating kakalimutan na itong ginagawa ni Presidente Marcos, hindi pa rin yan umuubra. For as long as PRD remains in the Hague, kasalanan niya yan. For as long as hindi niya ginawa, alam na natin, halfway through his term, wala siyang naitupad na kahit isa na campaign promise, hindi na niya kayang baguhin yung ating isip. Kung papayagan pa natin yung mga katulad nila at katulad ng mga kasamahan niya na manalo pa sa 2028, kasalanan talaga natin whatever happens to us. Kapit lang mga kaibigan. Hindi rin naman lahat ng bagay may katapusan. May katapusan din ang Marcos administration. Dalhin lang natin sa 2028 na siguradong maprotektahan natin si VP Inday Sara at masiguro natin na maiuwi natin si PRD. We'll be all right. Pero wag nating kakalimutan yung ginagawa nila sa atin ngayon. Wag nating kakalimutan yung mga yung pambabalahura nila sa ating mga karapatan. Also, in addition to that, wag nating kakalimutan, tiniis din nitong presidente na pinatawag ang mga vloggers sa Kongreso. In a blatant display of oppression of the right of free speech, hinayaan niya kaming mga pinalahura sa Kongreso. Sa tingin ninyo, dapat bang kalimutan yan? Kasi ang lalakas ng loob nila kung makapagsalita, pagkatapos yung ang gusto nila, patahimikin lang tayo. Tapos na sila because they don't know how to answer back in a fair way. The fact is, they have no answers for any of the things that we ask of them. Sabi ni FM Reyes 22, napaka-evil nitong admin na to. Sorry po at nakakagalit talaga. Huwag pong mag-sorry kasi tama naman na magalit tayo pag ginaganito tayo. So muli, maraming salamat. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. And paki-follow po yung Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na Facebook page so that you can keep updated. Doon po kami nagpo-post. Pag naayos namin yung live, okay na rin po soon. Maraming salamat. We'll see you again very, very soon.